So ayun na nga mga kabrid, ito ang ating manok na ipapakilala sa inyo ngayon. Isa siyang Boston Sweater Rooster o mayroon siyang taglay na linyadang manok na Boston Sweater mga kabrid. So tara, ipakilala ko siya sa inyo at ipaliwanag ko ang mga characteristics niya, mga pagkakaiba niya sa mga alagang manok at mga pagpapalaki natin kung paano na siya naging ganyang kagandang manok mga kabrid. Let's go! Mga kabrid, magandang araw sa inyong lahat. Ito na naman po si GPC Backyard. So ang gagawin natin ngayon kabrid is magkakaroon tayo ng comparison sharing about sa mga alaga nating manok, pagkakaiba nila sa kanilang mga linyadang taglay, and din yung naging karanasan natin sa development nila mga kabrid, mga pagpapalaki natin sa kanila, pag-aalaga natin, sino ba yung mabilis-bilis siyang magbago ang yung sinasabing mood ng ating mga alaga, sino ba yung mabilis-bilis pong palusugin, or sino yung mga medyo high IQ na alaga natin, yung tipong medyo maarte mga kabrid, yung maputak, yung maingay, yung mahilig magtilaok, yung sino yung medyo sa kanila medyo mabilis-bilis na makapag-adapt sa ginagawa nating pag-aalaga mga kabrid. Ang ating Boston Sweater Rooster mga kabrid, isa siyang crossbreed galing sa ating bulik na inahin mga kabrid, yung lemon natin na bulik na medyo medyo ang tinatawag nilang sinyalan is singsingan siyang bulik. So lemon siya, white feet. Tapos pinaris natin or pinag-breed natin sa lalaki nating rooster na Boston Sweater galing kay Sir Skittle. Ito ang kinalabasan mga kabrid. High station siya mga kabrid, tapos napakalaki ng pangatawan niya. I-explain ko sa inyo, ito ang topic natin ngayon. Ipapaliwanag ko sa inyo ang pagkakaiba niya sa ibang klaseng manok mga kabrid, na ibang linyada din na manok, kagaya ng Boston Black or Kelso Roosters. May pagkakaiba mga kabrid kung paano natin siya pinalaki, mga behavior na nadanasan natin sa kanya, mga pag-uugali niyang iba sa ibang lahi ng manok natin. Yung differences ba mga kabrid? Isa siyang Boston Black mga kabrid, Boston Black Roosters, 16 month old my friend. Ang gamit natin sa pagkocross na to, kasi crossbreed po ito, siya galing sa Milsim's Black, tapos pula na round head mga kabrid, pula na round head yung ating si tangkad mga kabrid. So ayan, ang kinalabasan is tawag natin is si Boston Black. May mga pag-uugali siya, may mga differences siya o pagkakaiba sa mga ibang linyada na hawak natin mga friend. Ang tawag nila dito ay malatuba mga kabrid. Lang to, bata pa to mga kabrid, 6 months old. Galing siya sa inbreeding procedure natin sa pagpapaigi natin o pagpo-purify, pagmiminti natin ng linyadang Kelso my friend, Kelso Roosters. So sa Kelso Roosters kasi may mga throwback. So isa ito sa throwback. Naging throwback siya kasi wala tayong gamit na ganito. Tsaka sa 4 na taon na pabalik-balik ito, may lumalabas talaga tayong malatuba mga kabrid. So ayan siya, gold siya ang tawagin, golden rooster, golden red rooster mga kabrid. So malatuba siya. So mayroon siyang distinction sa iba nating linyadang hawak mga kabrid, lalo na dun sa Boston Black, sa Boston Sweater. May mga pagkakaiba siya mga kabrid. So sa physique, sa height, and then sa body conformation or developing bones nila, bones structure, magkakaiba po depende sa linyada mga kabrid na hawak natin. So tara, i-explain ko sa inyo pa isa-isa ang pagkakaiba nila mga kabrid. So tara, samahan niyo ako. I-share ko sa inyo ang pagkakaiba-iba nila, and then kung ang mga napapansin natin mga nila traits and behavior my friend. So let's go. Ang linyada po ng manok na ito mga kabrid is Boston Sweater nga mga kabrid, Boston Sweater. Tinawag natin itong Boston Sweater dahil sa mga linyadang ginamit natin, mga chicken breeds na ginamit natin sa pagpo-produce sa kanila, sa pagbibreed mga kabrid. So itong Boston Sweater mga kabrid is kaya andito to sa dulo mga kabrid, kaya andito siya sa dulo. Nakita nyo, nasa pinakadulo siya ng backyard, kasi ang behavior niya kabrid na nadanasan ko sa kanya isa
ang lakas niya tilaok mga kabrid, tapos napakaingay niya, konting diferensya mga kabrid. Ang ano siya, mahilig siyang putak-putak ba, konting makita niya lang na ano, may something lang siyang mapansin or may mag-itlog lang na inahin dyan, ako hindi na ho titigil yan, hindi na ho titigil siya na yung pasimuno sa pag yung ingay dun sa backyard kasi panay tilaok niya, tapos siya pa yung huling matatapos pag nakakapagod na. Minsan upon monitorin at pamamasid ko sa mga alagang ganitong klase mga kabrid, ito depende sa nadanasan ko kabrid, ano siya, sobrang ingay kabrid, sobrang lakas niyang magtilaok, tapos ayaw niyang tumigil. Kaya ang ginawa ko, nilagay ko to siya sa dulo. So ang development naman niya kabrid sa ano, kasi sa lahat ng mga napabreed ko dito mga kabrid, siya yung pinaka sa ngayon kabrid sa ngayon, kasi nilakihan mas malaki pa yung dati. Ito yung pinakamalaki sa 16 months old ko na breed, yung last season na last year na ano, ito yung siya yung pinakamalaki pangangatawan. Pag ganyan lang ang itsura niyang kabrid, pero ang laki ng pangangatawan niyan, ang lapad ng likod niyan kabrid. Ang lapad ng likod, ang laki ng pangangatawan niya, mas malaki pa siya dun, no? Tapos ang kagandahan sa kanya, kasi sweater kasi mga kabrid, mostly sweater kasi is mga magagandang manok, mga gwapo ang manok, yung pagkapula nila is medyo matingkad. So ayan na yung sweater. So ang ginawa ko, ni-repair ko yung niya, lambi, kasi nga nadudumihan pag kumakain siya. So ayan na siya ngayon mga kabrid. Ang ganda, napakatangkad na manok. Magaganda talagang alagaan ang manok sa backyard na ano, mga may linyadang sweater mga kabrid. May mga linyang sweater, magaganda po ang klaseng ganyang manok mga kabrid. Kaso ang disadvantages naman na medyo nadanasan ko sa kanya kabrid, isa ano, napakaingay kabrid. Ayan, puti ang ano niya, puti ang paa, puti ang tahid, tapos malaki pa ang katawan, tapos parang ikid siya, yung tuwid na tuwid pag tumayo. Yan ang postura niya. Ang pagpapalaki ko diyan kabrid sa kanya, okay naman siya. Nga lang nung dumating na siya ng 1 taon, hindi pa kasi nagpapalit ng balahibo yan. Hindi pa siya nagpapalit ng balahibo. Maagang nagpalit siya nung ano pa, mga 5 months old pa. Pero ang inaabangan kong pagpapalit niya yung sa final, yung unang stage, which is 10 to 12 months nangyayari. Kagaya nito. So ang purpose kaya siya napunta dun sa dulo is dahil sa ingay na ginagawa niya sa pagtitilaok niyang sobra, panay tilaok niyang kabrid. Tapos ito naman kabrid, yan, balahibuhin na manok mga kabrid. Malaki din pangangatawan niya, malaking kaha din siya. Tapos napakalapad ng range ng ano niya, ng pakpak. Pag bumuka ng pakpak yan, napakalapad. Malapad yung balikat niya, kabrid. Tapos napakaliit ng puwitan niya. So ano siya, parang mabilis siyang sumayaw. So ito ang Boston Black mga kabrid. Yan yung Boston Black natin. Ang nadanasan ko na pagpapalaki dito mga kabrid is ayan, napakababait nila. Nung mga baby stag pa sila, mababait sila kasi may round head silang halo may round head silang sa tatay nila sa roosters part. Round head ang hinalo natin sa kanila. Pero pagdating ng nila nung paglugon, ako tagal na nila dito kabrid sa cording area na to. Ayan pa lang, nalalapitan ko pa lang siya pero dati ang behavior po noon saka ito, yung Boston sweater ko doon, hindi pa siya yung tumaas ang behavior na mamalo. Hindi pa, kasi hindi ko pa nadanasan maglugon ng magpalit or magmolt ng kasi mostly ang mga manok talagang mamamalo yan pag naglulugon or dry na mga kabrid, masakit na pangangatawan yan. So ito nadanasan ko na to kasi ang lakas ng niya, ng pagka-multing niya. So grabe, hindi ko talaga malapitan din ang ganyang klaseng manok mga kabrid. So crossbreed din siya, crossbreed din doon yung Boston sweater natin. Samantalang itong isa nating ipapakita mga kabrid, isa inbreed po ito. Pag sinabing inbreed kabrid, paliwanag ko lang, pinaparami natin ang manok, nagkakaroon tayo ng breeding or pagpaparami ng manok sa isang pamilya. Ginawa ko yung lolo, krinos ko sa apo sa tuhod na babae. So ito, may lumalabas tayong malatuba. Laging may lumalabas tayong malatuba. So intindi natin yun kasi sa inbreeding ng kilso, ang kilso kasi mga kabrid, lalo na yung white kilso na linyada, halo-halo na.
ang linyadang ginamit niyan, kasi ang pinaka kilso talaga na puti, ano yan parang pinaka final ng balances ng klase ng roosters mga kabrid. Ito napakabait kabrid, napakabait ng manok na ito. Kahit yan ano siya, lugon na lugon yan wala na yung buntot konti na lang buntot, ubos na ang buntot, ano na lang, 3 piraso na lang tsaka isang lawi ang natitira, tsaka yung yan pero napakabait niyan kabrid, napakabait ng kilso. Pero ang experience ko sa pag-aalaga, kasi ang dami kong kilso dito puro yan kilso halos mga red kilso, ang dami niyan, may mga puti pa ako. Ano siya, may stage talaga pag mayroon silang yung sinasabi ko, kaya nasasabi kong 10 months to 12 months pag nagmulting dyan ang manok, wag mo munang hawak-hawakan mga kabrid. Kayo po ay may mga manok kabrid na ganito, tapos alam nyo sa sarili nyo na may daladalang lahi yan or linyada mga kabrid or line breeds, medyo alerto kayo konti, kasi ano siya unpredictable, hindi predictable ang behavior nila. Minsan ang babait nila, minsan susunod-sunod pa sa'yo, minsan ano pa, tapos biglang minsan magsisisi kang aanuhin kanya mga kabrid. Pinoprotektahan niya ang kanyang teritoryo. Ang mga manok kasi mga kabrid is territorial na alaga mga kabrid. So ganyan, kung nalalapitan ko man sila ngayon or nahawakan ko man sila, it's because yung proseso natin ay matagumpay nating nagagawa mga kabrid. Yung pag-aalaga natin na pinapakita natin sa kanila, alaga natin sila, pit natin sila, pwede natin silang hawakan, tayo ang provider nila mga kabrid. Nagiging nila yon, nagiging mindset din nila, nagpapahawak sila. Tapos minsan kailangan mo talagang irespeto mga kabrid na ang manok mo ay mayroong pag-uugaling naaayon sa edad nila mga kabrid. Sa akin naman, ang kagandahan ng comparison ko ng Boston sweater sa Boston Black, sa Hatches, mga ganon, mayroon siyang sarili talagang pagkakaiba na which is napakaganda para sa manok mga kabrid. Yung nila, yung tingkad nila kabrid, matitingkad silang pula, magaganda sila. Tapos sila, isa sa palatandaan ko ng mga sweaters na manok mga gaya nito is puti, yung may puti silang buntot dun sa gitna, yung stream, white stream sila mga kabrid. So ayan, mostly sila yellow feet, may white, depende sa cross na ginamit mo, kasi ang cross na ginamit natin dyan puti ang pie. Tapos mamula-mula yung paa nila kabrid, tamo yung paa nila may mga pula yan sa gilid. Yan ang isa sa palatandaan ko mga kabrid. Salamat sa pagsabay nyo. Magpapakain na tayo ng manok mga kabrid. Medyo maiingay na sila. So ganito ang pag-aalaga ng manok mga kabrid. Kailangan lagi kang may mahabang pasensya, mahabang obserbasyon, at balansyadong pag-aalaga mga kabrid. Maraming salamat, and hopefully mga kabrid lagi lang po kayong nasa maayos na kalagayan. Thank you po.